bahay ay nagiging tahanan dahil sa pagmamahalan. Pero minsan, kahit magkakapamilya, ay nagbabangayan. Ganito ang ilan sa mga kasong inayos natin dito sa CIA with BA. Ano ang iyong reklamo? Yung gusto ko lang po, reklamo, yung mga anak ko po, pinagkakait po sa akin ng dati ko pong asawa. Kahit may kasunduan sa barangay, hindi pa rin pahayag si Luz. Nang babae po siya, Tito Boy. Inabandonan niya po kami. Buntis ako ng 5 buwan. Sinasaktan pa po niya kaming mag-iina. Sa harap ng babae niya. Naging mainit ang harapan ni Jerry at Luz. The legal issue kasi is whether or not may karapatan si Jerry na makita yung mga anak niya. Ang pinaka-importante sa batas ay yung welfare at yung best interest ng bata. Nung buntis po siya, hindi ko po sila pinabayaan. Hanggang po siya, nanganak po siya, nandun po ako. Pero may problema na kayo na? Mayroon na po, pero... May ibang babae ka na noon, wala pa? Mayroon na po. 5 months po akong buntis doon. Oo, Dinala inamin niya niya. yung babae sa loob ng inupahan namin. Mismo sa harap ko, sinaktan na kami mag-iina. Nagdala ka ng babae, girlfriend mo sa bahay niyo? Dinala niya po, ma'am. Opo. Bakit mo ginawa yon? Anong purpose nun? Anong maidudulot ng kabutihan nun? Wala kang common sense? Tingin mo hindi masakit yung ginawa mo? Nagdala ka doon ng babae? At na-realize ni Jerry ang kanyang kamalian. Humingi ako sa'yo ng tawad. Gusto ko lang maayos yung mga anak ko eh. Ayaw ko lang mapariwara talaga yung mga anak ko. Alam mo din naman yan. Hindi ako nagkulang at nagsusustinda ako sa mga anak ko. Sobrang sakit Ibigay din mo sa ang akin na nararapat pinagkakait na mo. sustento sa mga anak ko dahil ako rin ang nahihirapan. Hindi mo alam ang hirap ng isang ina. Jerry, posible ba yun? Pag dumadalaw ka sa mga bata, kaya ba na hindi kasama yung iyong girlfriend? Kaya po. Gumawa si Luz ng mga rules para muling mabisita ni Jerry ang mga bata. Ito ang unang hakbang para magkaroon muli ng relasyon si Jerry sa kanyang mga anak. Inutusan po niya akong mangutang doon sa nagpa-5-6. 10K po. Sabi po niya ganun sa akin. Mama, utangan mo ako kasi babayaran ko po. Sabi niya ng ganun. Anong gagamitan ng pera, nanay? Nung namatay po yung tatay nung kinakasama po niya dati. Tapos inutangan ko po siya doon sa kumari ko. 5-6 po yun. Yung 10,000 po, tumubo po yun ng 2,000. Kaya bali 12K. Tapos ang usapan po noon... Dapat gaano kahabang panahon yung pagbabayad? 1 buwan, 2 buwan? Linggo-linggo, 1K po. Hanggat sa matapos yung 12K. Okay, alright. Tapos noon po, nung naibigay ko na po yung pera sa kanya, nung nakalipas ng 1 linggo, sinabi na po sa akin nung kumari ko na utangan ko, kailangan na po niya maghulog. Sinabi ko po sa kanya, Nak, maghulog ka na ng 1,000 kasi yun po yung napagkasunduan. Sabi po niya ng ganun sa akin. Ano ba naman yan, Mama? Alam mo naman na wala pa akong trabaho, bakit ka naniningil? Nag-pandemic po, talagang wala po akong maibigay. Kasi wala po akong, nawalan po akong ng trabaho eh. Karaang gabi, kinausap ko yung boyfriend niya. Sabi ko, tulungan mo ako. Nung nalaman niya, pinaparinggan na naman niya ako. Huwag mo nga pansinin yan si Mama, paipal yan eh. Nagmamagaling. Masyado yung nagmamagaling, huwag mo na nga yung pansinin. Hindi naman niya ako naiintindihan. Sabi ko nga nang ganun sa kanya, kung sino man yung nakakaintindi sa'yo, ako yun kasi nanay mo ako. Hindi, buti pa nga hindi kita naging nanay. Hindi naman ako ganong masama kasi kung masama ako, di sana pati papa ko galit sa akin. Matapos marinig ang mag-ina, kinausap sila ni na Kuya Alan at Ate Pia. Siguro may pagkukulang siya, walang nanay na perfect. Ako din, natataasan ko ng boses yung mga anak ko, pati brothers ko. Kasi parang ate nga parang nanay, ate, natataasan ko sila ng boses. Nagsasabi din naman ako ng sorry, nanay, marunong ako mag-sorry. So sana nagsosorry din tayo sa anak natin, walang masama doon, tao lang tayo. Pero hindi ko maisip na sa isang salita, kaya mong sabihin na, Mama, ang kulit mo. You do not speak to your mother that way. Kasi po galing po akong trabaho. Ay ano? There is nothing polite about the word, makulit ka, nanay. There is nothing polite about that. Ate, You owe your mother an apology 10 times over. ang problema kasi, Clarice, halimbawa, nanay mo, nung napapahiya na siya, naglaba siya. Pero hindi ko narinig sa iyo na since 2014 till now, dahil may utang, sige, di maglalaban na rin ako kahit 500. Ang sagot mo lang, wala akong trabaho.
So kung wala kang trabaho, malaking problema yon. Pero bakit naging problema nung nanay mo? What do you want to tell your mother? Mama, sorry. O, lapitan mo na yung nanay mo. Sorry din kung na may pagkukulong ako sa'yo. Mahal na mahal din naman kita eh. Kaso nga lang, sagot ka ng sagot sa akin. Pagtulungan na lang tayo na. Hindi na tayo mag-aaway. Nahirapan na din ako. Hirap na din ako. Lagi na lang tayong nag-iiwasan eh. Sorry din kung minsan sumusobra na rin ako sa'yo. Mahal na mahal ko kayong magkakapatid. Kasi ikaw yung panganay, ikaw yung unang ilalagaan ko at minaan. Kaya huwag mong isipin na porkit lagi kitang napapagalitan, hindi na kita mahal. Ang mga hinanakit na tumubo na ng galit, binayaran ng kapatawaran, at sinimulang hulugan ng pagmamahal. Kamustahin natin sina Nanay Lovelyn at Clarice. Patuloy ang pagtanggap nila ng labada. Gamit ang washing machine na bigay ni Kuya Alan, magkatuwang na silang kumikita para sa pamilya. Nilaklaam ko po yung kuya ko. Kasi po, yung mga inipo kong kalakal, binenta niya, di ko alam. Sabi ng may-ari naman ng bahay, ano ba yan yung mga nakakalat na dyan, nakaharang sa daanan? Ano mo na yan, kalakal mo na. Kaya ginawa ko, binibenta ko unti-unti. Kaya't ang magkuya, sinimulang pag-ayusin ng mag-ate. Dumali ba yung buhay niyo o humirap nung nag-away kayong dalawa? Medyo naghihirap ko rin po. Di ba? Opo. Kuya mo na mismo nagsabi nun, ha? Pero siya, inaamin niya ngayon. Naghirap din nung wala ka doon. O ikaw? Hindi na po. Lalo na po umirap ako. Kasama ko yung anak ko. Naalala nilang mas madali ang buhay kapag masaya sila ni Kuya. In behalf of Kuya Boy and Ate Pia, sasagutin na namin yung 3,000 sa'yo. Sagutin namin yung konting kuryente at tubig na pagkukulang niya. Huwag naman yung 3 taon. Para meron ka namang konti. Pero hanggang doon yung tulong namin kasi yung relasyon nyo, hindi namin kayang idikta yun. Pero sana mag-usap kayong dalawa kahit na dyan sa likod. Alang-alang na rin, di ba, sa inyong parents, sa inyong mga anak. Diba? Sana magkabati din yung anak nyo kasi nga, iba yung may pinsang kang kinalalakihan mo rin. Huwag kayong aalis dito sa studio nang hindi man lang kayong bumalik yung turingan na magkapatid. So, we want you to be successful. Pero hindi nga mangyayari yun if you don't take the first step. Paul, kung ano mo nagawa ko sa'yo, kakawalan mo ako. Sana makinig ka rin na yung sinasabi ko sa'yo, panindigan mo rin, hindi yung ano ka na lang. Kung may nagawa man ako sa'yo, kakawalan mo ako. Sana. Hindi na natin lalo ng pagkakapakit natin. Mas maganda, ayusin na natin yung buhay natin. Makinig ka sa akin, nilalagay naman kita sa maayos eh. Nagkaroon na nga si Gary ng bahay na matitirhan kasama ang kanyang anak. Dito niya na rin naitatabi ang mga nakalakal gamit ang sidecar na bigay tulong ng programa. Pero higit pa sa mga ito, ipinagmamalaki ni Gary na may kuya na ulit siyang malalapitan. Kwento sa isang babae na pinakasalan ko na dahil buntis siya, ayun pala bandang huli, pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Kahit ganun po yung mga ginagawa niya sa akin, hindi ko po talaga siya pwedeng isuko. Mahal ko po kasi siya eh. Lahat po ng ginagawa ko, kahit binubugbog niya ako, kahit tulog niya ako sa hagdan, hindi ko po talaga siya kayang iwan kahit
may mali po akong nagawa. Bakit mo nagawa sa akin to, niloko mo ako? Sa tagal ng trabaho ko, ginawa ko lahat para maging isang ama. Tahimik muna siya habang pinapagalitan ko siya. Nagwala na ako tapos parang sasaktan ko na siya na ano ko na tapos niloko niya ako. Sabi ko, siyam na buwan, tagal mo na pala akong niloko. Siyempre nagalit kasi ako, sobrang galit na naibuhos ko lahat. Mahal ko po kasi siya. Gusto ko na po kasi magbago tulad po nung nangyari sa buhay ko. Ayoko na po kasi iba-iba yung taong naano sa akin dahil ang hirap po kasi makisama sa iba-ibang lalaki. Pero nais pa rin ipawalang bisa ni Marwen ang kasal niya kay Everlyn. Hindi po ground yon, no? Pangloloko pa rin siya, makaka-apekto pa rin to sa relationship, but it's not a ground para i-annul, iwalang bisa ang kasal. Meron tayong another way na mapawalang bisa ang kasal, yung annulment. Pag napatunayan na ang isa sa mag-asawa walang psychological capacity na gampanan ang kanyang obligasyon bilang isang asawa. Hindi naman ako ang judge, pero kung ang tingin ko sa'yo, wala kang kakayanan na gampanan ng iyong obligasyon bilang isang asawa dahil binubugbog mo siya eh. Ngayon, clear din ng batas na kung pambubugbog lang, ground yan for legal separation. Walang magsasabi na okay yung ginawa mo, yung reaction mo. Naintindihan ko bilang isang tao, bilang isang nanay na na-excite din na magkaanak. Naintindihan ko yung sama ng loob mo, pero yung pagbubugbog na ginawa mo, it's not acceptable. Anong future niyo as of now? Ayos na, pamumuhay lang. Mag-ano ko kayo, mabati na ako. Mag-aayos na yung problema namin. Maghanap buhay na, tuloy-tuloy na paghanap buhay. Pagmamahalan na lang, na lang ko yung aaning. Magandang sign lahat yan. Ikaw, ano? Subukan ko po na mabigyan siya ulit ng anak. Pero gusto ko po kasi patanggal yung tali ko. Pa, sorry. Alam mo naman, ginagawa ko lahat para mapasaya ka lang. Kailangan ko ng bago. Patunganin mo rin ako sa nasasangkag. Sorry, ma. Tatanggapin ko na talaga. Nandito na to eh. Pamahal ka na rin sa akin. Magsimula lang ulit tayo. Magsimula na lang ulit tayo. Bago. Tuwahan mo ko sa lahat. Pinago ko lahat. Mula na lang. Walang sakit na hindi kayang mawala ng tunay na nagmamahalan. At yan ang pinaalaala ni na Kuya Alan at Ate Pia sa mag-asawa. Sinagot ng CIA with BA ang consultation sa OB-GYN, pap smear at ultrasound ni Everlyn. Nakaschedule na rin ang kanyang X-ray sa Quirino Medical Center para malaman kung nakaklip lang o tuluyang naputol ang kanyang fallopian tube. Habang hinihintay ang resulta, magtitinda muna si Everlyn ng ulam at suportado rin ng programa ang plano niyang negosyo. Talagang gagawin ni Everlyn ang lahat para mapagtibay ang kanilang relasyon ni Marwen.